Habang nanonood nga kami ni Eliza dito sa TV, bigla siyang tumayo at binuksan niya tong pinto. Tumakbo na nga si Eliza dyan at sinundan ko lang siya. At grabe mga ka-G dahil nagulat kami sa nakita namin. Hello sa inyo mga ka-G! Hindi na nga natigil yung ulan dito sa amin. Ilang araw na nga rin akong hindi nakakapagtinda dahil tuloy-tuloy talaga yung malakas na ulan. At dahil napakalamig ng panahon, etong si Eliza napakasarap pa ng tulog. Sige Eliza, matulog ka lang, i-enjoy mo lang yung malamig na panahon. At ayan, lumabas ako ulit para tignan yung lagay ng panahon. Pero hindi na ako namamag-asang titigil to. Kasi habang tumatagal, mas lalong lumalakas. Kaya naman pumasok na ako agad ng bahay at dinatnan ko si Eliza ang nagtututbrush dito. Sabi ko kay Eliza, aba gising ka na ha. Habang nagtututbrush nga si Eliza, iniisip ko kung anong ipapagawa kong activity sa kanya ngayong araw. Matapos magtutbrush ni Eliza, pinainom ko na muna siya ng gatas dyan. At habang umiinom siya ng gatas ay nanonood kami dito sa TV. At dahil hindi kami makakalabas, manonood na lang muna kami ng Ong Fam. Pag nanonood kasi kami ni Eliza ng ganito, feeling namin kasama rin namin sila. Kaya naman kahit hindi kami makalabas ngayon, feeling namin ni Eliza nasa labas din kami at nakakapasyal. At habang ine-enjoy namin ni Eliza yung panonood, si Eliza biglang tumayo at tinahanap niya si Mama. Nakita ko nga na binubuksan niya tong pinto, mukhang hahanapin niya si Mama dito sa labas. Hindi ko na nga siya pinigilan dyan dahil hindi na rin naman masyadong umuulan. Pagkalabas nga namin ni Eliza, nakita namin si Mama dun sa dulo. Meron siyang kasamang babae at hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila doon. Kaya naman kami netong si Eliza na intriga kami. Kaya naman bigla kaming tumakbo ni Eliza papunta kay Mama. At nung makalapit na nga kami kila Mama, nagulat kami dito sa nakita namin. At itong si Eliza hindi nga siya makapaniwala. At habang dahan-dahan nang nilalapitan to, talagang pinagmamasdan niya. Ang nakita nga namin dito ay itong sapa. Medyo nag-aalala nga daw sila Mama dahil baka lumaki yung tubig dito. First time ko nga makitang lumaki ng ganito yung tubig dito. Sana nga talaga hindi umapaw to, baka magbaha dito sa amin. Mga ka-G, i-comment nyo naman kung sa inyo bumabaha ba o hindi. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nga ba yung mga lugar na binabaha dito sa Pilipinas. Matapos naming makita ni Eliza yung sapa, bumalik na rin kami agad ng bahay. Nakita ko nga sa lamesa itong natira naming ulam kahapon. At dahil hindi pa nagluluto si Mama, ito na lang muna yung kakainin namin ni Eliza. At buti na lang talaga may luto ng kanin, kaya naman makakakain kami ni Eliza. At nung makasandok na ako, bumalik na ako dito sa sala. Dito na lang muna kami kakain ni Eliza dahil nanonood kami ng TV. Pag kasi umuulan, napakasarap manood ng TV habang kumakain. Sabi ko kay Eliza dyan, ubusin mo yung kinakain mo dahil mamaya aalis tayo. Dahil pag hindi mo inubos yung kinakain mo, hindi ka sasama. Mga ka-G, ganun yung strategy ko kay Eliza para kumain siya. Dapat meron muna kaming deal. Pero dapat yung binigay kong deal kay Eliza o yung nasabi ko sa kanya, dapat matupad yon. Kasi pag hindi talaga natupad yon, ay pwedeng magtantrum si Eliza. Habang kumakain nga sila Mama dyan, sabi ko sa kanila, pagkatapos nilang kumain, ihatid na natin si Lola habang hindi pa masyado nag-uulan. Si Lola kasi lilipat na siya dun sa kapatid ni Mama. Every week kasi lumilipat si Lola sa mga kapatid ni Mama. Ina-alternate nila yung pag-aalaga kay Lola para mas magaan to. At ako, naranasan kong alagaan si Lola, kaya naman masasabi kong hindi birong mag-alaga ng mga lolo at lola. Kaya naman sa mga anak na inaalagaan yung mga matatanda nilang magulang, saludo po ako sa inyong lahat. At alam nyo ba mga ka-G, si Lola 88 na? Kayo ba mga ka-G, kung buhay pa mga lolo at lola ninyo? I-comment nyo naman dyan sa baba kung ilang taon na sila. Grabe, si Lola kasi talaga 88 years old na, pero grabe pa yung memorya niya. Nung makapasok na nga si Lola dito sa loob ng e-bike, dumaretso na rin kami agad sa pag-alis. At saktong kakaalis lang namin ng bahay, bigla namang umulan. Medyo natatalsikan nga ng ulan si Eliza dyan, pero itong si Mama, pinayungan niya na lang. At hindi ko nga talaga expect na talagang lalakas ng ganito kalakas, nakalakas yung pag-ulan. At nasabi ko kay Mama dyan, dahil ihatid natin si Lola, tumambay na rin muna tayo dun sa kapatid niya. Nakakahiya naman, pupunta tayo dun ng walang dalang merienda, kaya naman bumili kami ni Eliza dito ng tinapay. Si Eliza nga sa sobrang excited niyang makita tong tinapay, muntik pa siya madulas. At nung makabili na kami ng tinapay, nandito na rin kami agad sa bahay ng kapatid ni Mama. Sabi ko nga sa kanya, Dar, ako nang magbuhat kay Lola, pero sabi niya kaya niya naman daw buhatin si Lola. Sabi ko nga sa kanya dyan,
naman, Dar, baka maging kabraso mo si Heidelin Diaz ha. At nung makababa na si Lola, bumaba na rin kami isa-isa. Nung pagpasok nga namin dito sa loob, nagtimpla agad ng kape si Mama. Sabi ko nga kay Mama, ay maikwa, may karumla pa mo, sakto ka naman ng kape. Habang nagtitimpla nga si Mama dyan ng kape, si Lola naman tinawag ako at may sasabihin daw siya sa akin. Akala ko nga dyan sasabihin na sa akin ni Lola kung saan nakalagay yung mga kayamanan niya. At ang akala ko pa sasabihin na ni Lola yung mga pamana niya sa akin. Pero ang sabi sa akin ni Lola dyan, bisa akong kape. Diyos ko, bisaya mo palang kape, Lola. Meron laya siguro ako. Sakto pa nga nagluto daw ng lugaw yung manugang ng kapatid ni Mama. Ako mga ka-G, nahihiya talaga ako nung una. Pero ako talagang kinapalan ko na lang yung mukha ko kasi talagang nagugutom ako. Sabi ko pa nga sa kapatid ni Mama, Dar, pwede ba akong magbalot kasi ang sarap? At dahil merienda namin tong kinain, masarap to. Kinabukasan pa lang yung almusal, yung umagang umaga. At ayan si Mama kumakain na, si Eliza naman nakikinig pa ng music. At itong batang napaka-cute na anak ng pinsan ko. At magbo-birthday nga daw siya next week. Kaya naman sinasama nila kami sa simpleng selebrasyon nila. Sinasama nga nila kaming pumunta ng Nueva Ecija dahil dun daw sila magsa-celebrate para daw makapag-relax na lang din daw kami. Papasyal daw kami sa mga ilog at magaganda daw yung mga beach doon. At siguradong may enjoy daw yun ni Eliza. Natuwa naman ako kasi finally makakalibot kami nila Eliza at Mama. Sana talaga matuloy yun. At matapos ko nga lang kumain, nagpaalam na rin ako kay Lola dahil uuwi na kami. O paano ba yun mga ka-G? Hanggang dito na lang muna. Huwag kang mag-alala dahil magkikita-kita naman tayo ulit bukas. O sige na, bye-bye sa inyo mga ka-G!